with the right tool like Otis, Shout out, guys. integration of your Isa end-to-end kami business dito. process makes scoring labor as easy as, Yan. and managing tasks among your Ito, team sa kapitbahay becomes ko, as guys. simple as drag and drop. Let the right tool Tagal ko compile the right nahihilot data for you to make smart growth strategies with confidence so that you can focus on what really matters to grow your dream business. Unleash your growth potential and let Odoo do the rest. Are we compelled under the NDT and the EDCA to allow the U.S. to use the EDCA sites as forward operating bases or staging launching points for military intervention in Taiwan? Kasi there are allies under the NDT. Andyan na yung EDCA. Tulong sila sa atin. We have clearly a very clear defense treaty, di ba? An agreement of the EDCA. At nandyan na yung mga EDCA sites. Alam niyo, nagtatanong ako nito, hindi. Nagain po ng leave of absence si General Nicolas Torre III matapos sibakin bilang hepe ng Philippine National Police nang nananumpa si Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. bilang officer in charge kapalit ni Torre na sinasabing sinibak dahil sa pagbaliwala sa pagpaliktad ng NATOLCOM sa balasahan sa matataas na opisyal ng PNP. Hinihintay na lang ni Torre ang desisyon ni Nartates sa planong paggamit sa kanyang vacation at service leave. Iginit naman ng general na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Marcos matapos sibakin sa pwesto. Patuloy din siyang susuportahan o patuloy din niyang susuportahan ng Pangulo at iginiit na maayos ang kanilang relasyon ni DILG Secretary John-Vic Remulla. Tikom naman ang bibig ng general sa alok ng pwesto ng pamahalaan at iginiit na hindi siya kwalipikadong mamuno ng National Bureau of Investigation. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. I wish him well. I wish General Nartates well. He's a very good officer. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Itinanggi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang sinasabing gulo sa administrasyon at iginiit na nagkausap na sina Pangulong Marcos at General Torre. Huwag naman natin masabi na nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Nauna nang binigyan si Torre ng opsyon na magretiro bago maabot ang mandatory age of retirement na 56 years old sa March 2027. Gising ng Pilipinas! Para sa pinakamainit na balita at talakayan, subscribe na sa DZMM Teleradyo YouTube channel. Subscribe guys, silot ni Arlo sa YouTube channel ko. Made from 100% pork. You'll go, whoa! With America's #1 sausage, Johnsonville. You deserve this. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ilan umanong proyektong natapos na nilaanan pa ng pondo sa 2026 proposed national budget. Ayon sa isang House